Hello mga kagitarisma, in this video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga batugtugin yung kantang Pangako Sa'yo by Ray Valera. Shoutout nga pala sa iyo Joshua, maraming salamat sa pag-request ng tutorial na ito. Before we start, ipaparinig ko muna sa inyo kung ano nga ba yung magiging resulta pagka na-perfect ninyo yung tutorial na ito. First things first, kailangan gumamit tayo ng guitar capo at ilalagay natin siya dito sa 3rd fret. So bilangin natin, 1, 2, 3. Pag nalagay mo na yung capo, isunod naman natin yung mga chords na gagamitin natin. So ito yung mga chords sa verse at ito naman yung sa chorus. Sa step number 1, may ituturo ako sa inyong code na dapat ninyong maintindihan. Sa bawat chords, may makikita kayo dyan ng mga corresponding codes kagaya ng S4 tsaka S3. Pag nakita mo yung S, ibig sabihin yan strumming. So magi-strum ka pababa. Ayan, ulitin ko ha. Letter S means strumming down. Number 4 naman, it means the 4th string. Ito yon. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin yan, magsisimula kang mag-pluck ng string dito sa number 4. Gamitin natin yung unang chord, which is C chord. Tapos, dyan sa katabi ng C chord, may makikita kang letter S. So, mag-strum tayo pababa. Yan. So, after nung strumming down, sunod natin yung 4th string, which is ito yon. Ipa-pluck mo daw siya. Yan. So, ibig sabihin yan, pag nag-4th string ka, dapat yung plucking mo pababa na yan. From 4th string hanggang 1st string. Subukan natin. 4, 3, 2, 1. Tapos, after mong mapunta dito sa 1st string, ito yung pinakadulo, babalik ka from 2nd string hanggang 4th string. 2nd string, 3rd string, 4th string. So, basically, pababa lang siya na plucking tapos pataas ulit. Parang ganito yan. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. So, bilangin natin sa daliri. 4, 3, 2, 1, pataas, 2, 3, 4. Ayan, subukan natin ulit basahin yung letter C na chord, tapos S4. S, strumming down. 4, ibig sabihin nun, plucking pababa at pataas. Try natin in 3, 2, 1, go. Strumming down. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ganito yung magiging tunog niyan pag na-perfect mo to. Ngayon, subukan mo akong sabayan na hindi tayo nagbibilang in 3, 2, 1, go. The good news is, lahat ng plucking pattern natin sa verse ay parehas lang. Puro S4 lang siya. Pero i-take note ninyo na sa last part ng chord sa verse, idadagdag natin yung strumming down ulit. So, ang magiging code natin doon ay S4S. Tignan natin, di ba yung last chord sa verse is G? So, ito yon. So, S4S, ibig sabihin, strumming down, pattern 4, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Since may letter S pa dun sa dulo, mag-strumming down ka ulit. And then after that, papasok ka na sa chorus. Ngayon, subukan nating practicein yung bawat chords gamit itong mga codes na pre-practice natin. In 3, 2, 1, go. First chord, C. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. B minor. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. A minor. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. F major 7. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. D minor. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Balik sa C. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4.
balik sa D minor, down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, and then G, down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, and then down ulit. Tapos, pasok na tayo sa chorus. Sa chorus naman, yung first two chords natin, which is yung C at B minor, same pattern lang tayo, which is S4. So, i-try natin in 3, 2, 1, go. Na ra ra ra, down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, na na, down, 1, 2, 3, 4. Take note, ang pagbagsak ng strumming down sa chorus, hintayin mo muna na mabanggit yung word na sayo. So, sabay ka na mag-strumming down doon sa yo. Okay? Pangako sa yo. Okay, yung yo. Sabay yun ha. Yo. Sa yo. Ganun siya. Try natin. Pangako sa strumming down. Yo. Tapos, plucking na. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, try natin. In 3, 2, 1, go. Pangako sa down. So, after this chord, mag-change tayo ng pattern. Diba yung next chord natin dito sa chorus is G minor. Ito yon. Ang plucking pattern natin ay S3. Ibig sabihin, strumming down, tapos third string ka magsisimula. Pababa rin siya. 3, 2, 1. Pero pababa lang siya, hindi ka natataas. So, 3, 2, 1. And then, lilipat ka na ng chords. So, ang next chord natin ay A. Ipapakita ko muna sa'yo para may idea ka. So, S3, ibig sabihin, strumming down, tapos third string, second string, first string, tapos lipat ng chords. Strumming down ulit, tapos third string ulit, second string, first string. Okay? Try natin. In 3, 2, 1, go. S3, down, 3, 2, 1, change chord, down, 3, 2, 1, and then change chord ulit. Next chord natin, babalik lang tayo sa D minor, tapos uulitin lang natin yung pattern na S4. I-try natin in 3, 2, 1, go. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ngayon, idagdag natin si D minor doon sa S3 ng ating G minor at A na chord. Try natin in 3, 2, 1, go. S3, down, 3, 2, 1, S3, down, 3, 2, 1, S4, down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. After naman ng D minor, ang next chord natin ay F minor. So, ganito yung tsura ng F minor. Ayan. So, ang pattern natin dito ay S4 pa rin. So, down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. After ng S4, dito sa F minor, next chord natin ay E minor at A minor. So, yung E minor at A minor, ang pattern niya ay parang dito lang sa G minor at A. Ulitin ko, E minor, S3, A minor, S3 din. Try natin in 3, 2, 1, go. Down, 3, 2, 1. Next chord, A minor. Down, 3, 2, 1. Ngayon, idugtong natin yung F minor hanggang A minor. In 3, 2, 1, go. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. E minor. Down, 3, 2, 1. A minor. Down, 3, 2, 1. Para naman sa mga natitirang chords, which is yung D minor, F, at yung G, gamitin nyo lang yung S4 pattern sa tatlong chords na yan. Kagaya nito. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, F. Down, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, and then G. Down, 4, 3, 2, 1, 2,
2, 3, 4. This time, subukan nating i-practice yung buong chorus. Huwag kayong mag-alala kasi magbibilang din ako para makasunod kayo. In 3, 2, 1, go. Pangako sa pasok yo. Down 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. B minor. Down 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. G minor. Down 1, 2, 3. A. Down 1, 2, 3. D minor. Down 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. F minor. Down 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. E minor. Down 1, 2, 3. A minor. Down 1, 2, 3. D minor. Down 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. F. Down 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. G. Down 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Down. Ngayon naman, subukan nating practicein simula sa verse hanggang dito na sa chorus nang hindi tayo nagbibilang. In 3, 2, 1, go. Na, na, tayo. Na 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 na. And that's it. O, diba? Napakadali lang yung pag-aralan. Kaya kung may mga gusto pa kayong matutunan sa gitara, just leave your comment below para magawan natin ang tutorial. Ingat and God bless.